S-Sector, out of control ulit. Ang S-Sector ay tuluyan ng hindi makontrol. Kailangan namin ng tulong. Palabasin niyo ako rito. Palabasin niyo ako rito. Wala kayong hiya. Lahat kayo, kumusta na ang tagal na nating hindi nagkita? Narito na si dakilang demonyong hari. Bilis. Takbo na kayo. Tumakbo na kayo. Chairman Xiao, siya ang pinakamapanganib na tao sa S-Sector. Humanap na lang po kayo ng iba. Siya lang ang gusto ko. Noong 3 taong gulang ka pa lang nang mawala ang mama mo, kinamkam ng tiyuhin at tiyahin mo ang kumpanya nyo at dinala ka nila sa pasilidad para sa mga kabataan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Matutulungan kita na bawiin ang kumpanya ng mama mo. Ang lakas naman yan. Ano ang kondisyon? Ang gusto ko lang ay tumayo ka bilang anak ng aking anak upang maturuan mo siya at pabalikin mo siya sa trabaho sa kumpanya. Simple lang, sige. Ang gawaing ito ay hindi ganoon kadaling gawin. Ang batang iyon ay 3 araw na hindi umuwi sa bahay. Saan ang address? Bar ng multo sa Jiangcheng. Batang Master Xiao, gaano na ba katagal mula noong huli kang bumisita? Ngayong gabi, lahat ng bayarin sa lugar na ito ay sagot na nitong gwapong lalaki na nasa harap nyo. Mabuhay si Batang Master Xiao. Tatay. Anong sabi mo, tatay? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Tian Chan, ang legal mong anak na babae. Nagbibiro ka ba? 26 na taon na akong single. Saan naman ako kukuha ng anak na kasing laki mo? Pakiusap naman, sa susunod na mangiinis ka. Humanap ka ng medyo kapanipaniwalang dahilan, okay? Pinapunta ako ni Lolo para pauwiin ka at para pumasok ka sa opisina bukas. Papasukin ang ating Jiangcheng na numero 1 pasaway. Si Young Master Xiao sa trabaho? Neneng, alam mo ba ang sinasabi mo? Mas imposible pa yan kaysa sa pagbitiw ng salita ng isang bulaan. Batang Master Xiao, totoo bang papasok ka sa trabaho? Huwag kang makinig sa kalokohan ng batang hibang na ito. Halika, magpatuloy tayo. Ngayong gabi, walang uuwi hanggat hindi lasing. Anong tinitingin-tingin nyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng babae? Naninigas sa mga daliri, walang kumpiyansa sa sarili at hindi makatingin ng diretsyo. Ang pagpapakyut mo ay malayo sa target. Mukha kang matandang lalaking maasim. Bata ka pa, wala kang alam. Sobrang gwapo ko. Isang galaw lang ng daliri ko. Ang mga babaeng naghahabol sa akin ay nakapila mula rito hanggang sa Pransiya. Hindi ba? Siyempre, Batang Master Xiao, mahal na mahal kita. Talaga? Ate, may sasabihin ako sa'yo. Baby, Wala ka namang silbi, puro forma lang. Pwe, sayang lang ang oras ko sa'yo. hoy, huwag kang umalis. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Gusto mong malaman? Sumama ka sa aking umuwi. Hoy, bitawan mo ako, maliit na bata. Bakit ang lakas mo? Ano ba talagang sinabi mo sa kanya? Ang sabi ko, wala kang kakayahan? Kaya mo ako inampon. Sinungaling ka! Ako, walang kakayahan? Wala nang mas gagaling pa kaysa sa akin sa mundong ito. Magmaneho ka na, uuwi na tayo. Mukhang sira yata ang gulong ng sasakyan ko. Bakit hindi ka bumaba at tingnan mo para sa akin? Uto-uto. Pag uwi mo, uminom ka na lang ng 6 walnuts para tumalino ka naman. Ako? Hindi ako uuwi. Paalam sa'yo. Hindi ito maaari. Hoy, maliit na halimaw. Huwag kang lalapit sa akin. O ano? Hindi mo mabuksan, no? Ang sasakyang ito ay top tier na bomb-proof at bulletproof. Kahit 10 baka pa ang humila rito. Kahit gaano ka pa kalakas.
Hindi mo iyan mabubuksan. Hindi maaari. Ang sasakyan kong ito ay hindi matitinag. Anong klaseng halimaw ka ba? Nabuksan mo talaga? Anong klaseng magic iyan? Masyadong simple lang iyan. Simple lang? Sinasabi mong ang sasakyan kong nagkakahalaga ng ilang 10 milyong dolyar ay simple lang? May dalawa kang pagpipilian. Umuwi o... Sige na, uuwi na, uuwi na. Siya na ang pang-66 na dumaan dito. Sa pagkakataong ito, si matandang presidenteng Xiao ay nakahanap talaga ng isang bata para bantayan ang batang amo, siguradong wala pang 10 minuto, ay iiyak na siyang lalabas ng pinto. Magbasa ka ng libro. Papasok ka sa kumpanya bukas dahil mahalaga ito. Magbabasa ng libro? Bata, ang taas masyado ng tingin mo sa sarili mo. Payo lang sa'yo, huwag kang makialam. Magkano ba ang ibinibigay ng papa ko sa'yo? Dodoblayin ko yan. Ngayon, bumalik ka na kung saan ka manggaling, pupwede ba? Magbasa ka ng libro. Mabait ang pakikitungo ko sa'yo, ngunit pinili mo ang masakit na paraan. Sige, kahit sino. Halikayo. Ang makulit na batang ito, itapon nyo palabas. Bilisan nyo. Ngayon din. Neneng, umalis ka na ng kusa para hindi na kami mahirapan. Nakikita mo ba ito? Masakit ito kapag tumama sa iyo. Umalis ka na bago pa kami gumawa ng masama. Anong ginagawa mo? Batang halimaw, pumasok ka sa bahay ko nang walang pahintulot. Ipapakuha kita sa mga autoridad. Pinirmahan ng tatay mo ang kasunduan sa pag-ampon, kaya ako na ngayon ang iyong legal na anak sa ilalim ng batas. Hindi ako pumirma, kaya hindi ko yan kinikilala. Hindi ako kailanman magiging empleyado mo. Paalisin nyo na siya agad. Talaga? Pumasok na Pakiusap. po sa trabaho. Ikaw, kayong grupo ng mga walang kwentang duwag. Sige, ikaw na ang panalo. Hindi na ako makikipagtalo. Ilayo niyo siya sa akin. Kahit gaano pa kalakas ang bata, bata pa rin siya, di ba? Hanggang saan ba ang tapang niya? Totoo. Sa 2 daga lang, paniguradong matatakot na siya at tatakbo habang umiiyak. Ganitong klaseng daga ba? Dahil mukhang gusto niyo sila, ibibigay ko na lang sila sa inyo. Noong nasa pasilidad ako, may inaalagaan din akong mga alaga. Ngayon ibibigay ko na rin sila sa inyo. Alaga? Anong klaseng alaga? Huwag mo akong takutin. Huwag kayong matakot, alaga lang naman sila. Ahas. Gagamba. Heto, paglaruan nyo. Ayoko niyan. Yung gagamba. Buksan niyo ang pinto, palabasin niyo ako rito. Saklolo, tulong po. Huwag nating gambalain ang mga kapitbahay. Young mistress, nagkamali po kami. Simula ngayon, kung saan niyo man kami utusan, doon po kami susunod. Kapag sinabi ninyong gawin ito, ay gagawin po namin. Ako, kami. Sumusuko na po sa inyo. Si Xiao Muye ba ang nag-utos sa inyo? Alam ko na siya iyon. Ngayon, pumunta kayo sa kwarto ni Young Master at ang lahat ng kanyang mga laruan ay ilabas niyo, palitan niyo iyon ng mga libro. Ano po? Siguradong magwawala si Young Master. Young mistress pero ito po. Si Young Master ay baka. Opo, Young Mistress. Ilalabas na po namin agad. Tinitiyak namin magagawa namin ito. Anong ginagawa nyo? Tumigil kayo. Kayong mga magnanakaw, mga kriminal, mga walang hiya. Bitawan nyo ang Unit 1 ko. Mga asawa ko ang mga iyan. Huwag ninyong hawakan ang saber collection ko. Ang boteng iyon ng 8-2 Lafayette. Limitado na lang iyon. Bitawan nyo sila. Iyan ang buhay ko. Winasak nyo ang buhay ko. Winasak nyo.
Dapat tapusin mo ang pagbabasa niyan ngayong gabi. Pumasok ka ng maaga sa opisina bukas. Magbabasa ng libro. Nananaginip ka. Kahit mawala pa si Xiao Muye o tumalon man ako dito, hinding-hindi ako magbabasa ng kahit isang salita. Ang buhok mo'y nakakasira sa imahe ng kumpanya. Anong alam mo? Sining ang tawag dito. Si Tony ang gumawa nito sa loob ng 8 oras. Pinagsama nito ang modernong estilo at ang dramatikong dating na siyang pinakapinaghirapan ko. Ang hawakan nito ay kawalan ng galang. Mukha lang yung damo na dapat gupitin. Kahit anong mangyari, hindi ko ito gugupitin. Kahit paanong parusa ang matanggap ko, hindi dapat magulo ang buhok ko. Prinsipyo ang tawag dito. Batang pasaway, takot ka no? Lalaban ka pa sa akin? Ngayon alam mo na kung sino ang dapat sundin? Huwag kang lalapit dito. Ay, bitawan mo ako. Huwag mo itong gugupitin. Ang bawat milimetro ng buhok ni Young Master, ang bawat dulo nito, ay dinisenyo ng isang sikat na hairstylist mula sa England na sadyang ginawa para sa akin, lalo na ang bahagi sa harap na ito. Ito ang pinaka-importante para kay Young Master. Pinaka-importante? Sige, ako na ang gugupit para sa'yo. Buhok? Wala na ang lahat ng buhok ko. At ito pa, ito nakakasira sa imahe ng kumpanya. Tutulungan kitang ahitin niyan. Hoy, wag. Wag kang malikot. Ano tingin mo sa akin, balat ng baboy? Peke yan. Idinikit ko lang. Idinikit. Patunayan mo. Tingnan mo, tingnan mo. Nabubura ito. Natatakot ako sa sakit kaya hindi ako nagpatattoo. Ikaw na talunang lalaki ka, ang dami mong alam. Mayroon tayong 3 kasunduan. Una, tuwing alas 8 ng umaga, dapat ay nasa Xiao Group ka na para magtrabaho. Pangalawa, oras ng trabaho, huwag kang gagawa ng kahit anong ikakasira ng imahe ng kumpanya. Pangatlo, pagkatapos ng trabaho, uwi agad sa bahay, bawal gumala kung saan-saan. Papayag ka ba o hindi? Oo, papayag ako. Mabuti, matulog na. Hindi. Trabaho? Mas mabuti pang sa sementeryo na lang pumunta. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi ako pupunta. Siguradong tulog na ang batang ito. Oras na para tumakas. Ano ba? May multo. Lintek, multo. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba akong takutin hanggang mawala ako? Anong gagawin mo? Wala lang. Nagmumnanambulo lang ako. Sige. Gusto mo ng puyatan, di ba? Tingnan natin kung sinong mas matatag. Ako kaya ang prince ng nightclub. Magdamag kang nakatayo sa pinto, hindi ka ba natutulog? Natulog na ako. Nakatulog kang dilat ang mga mata? Mas ligtas matulog ng nakatayo at dilat. Natutunan ko yan sa kulungan ng mga kabataan. Nagpunta ka ba sa kulungan? O sa training camp ng mga special forces? Ano to? Ayoko niyan. Ano naman ang gusto mong kainin? Gusto ko lang dumplings. At dapat gamit ang Alps organic na harina, minasa ng mano-mano ang balat, Hokkaido germ-free na itlog, samahan ng chives mula sa Yunnan, at ang main ingredient ay Iberia, na karne ng tadyang ng baboy para sa masarap na palaman. Anong ibig mong sabihin? Simpleng dumplings na may chives at itlog lang yan. Seryoso. Gusto ko talagang kainin yan. Kapag hindi ko yan nakain, manghihina ang buong katawan ko. Kapag kinain mo to, papasok ka na ba sa trabaho? Oo. Kapag kinain ko yan, didiretso agad ako sa kumpanya para magtrabaho. Sige, maghintay ka. Young Mistress, may masamang balita po. Tumakas po si Young Master. Naglakas loob siyang lokohin ako. Manda siya sa akin. Sa wakas ay natakasan ko na rin ang maliit na demonyong iyon. Mga Brad, malaya na ako. Malaya na akong gawin ang gusto ko. Batang Master Xiao, iyang hairstyle mo, bagong uso ba yan o para sa art performance? Hairstyle? Ang tawag dito ay post-war ruin style. Naintindihan mo?
Para hindi makapasok sa trabaho, bawat hibla ng matigas kong buhok ay nagpapakita ng aking kapanapanabik at matalinong pagtakas. Isa itong medalya ng karangalan. Alam mo, O sige, sabi mo eh. Nabalitaan ko na. Ang babaeng ipinareha sa'yo ng lolo mo ay sobrang lupit, pati ba naman ikaw ay napaamo? napaamo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sino ang makakapaamo sa akin? Ang dakilang playboy ng Jiangcheng na si Xiao Muye. Ngayon ay kontrolado ko na siya at sumusunod na siya sa akin. Umiyak siya at nakiusap sa akin. Daddy, wag mo po akong paalisin. Hindi na po kita pipiliting magtrabaho. Ehem. Batang Master Xiao? Ano kasi, may konting dumi ang ulo mo, punasan mo muna. Alikabok ito ng tagumpay. Ay, hindi nyo lang nakita eh. Yung batang babaeng iyon, pinagluluto pa ako ng dumpling sa bahay. Sabi pa niya, Daddy, makiusap po ako. Tikman niyo ang dumplings ko. Napakasunurin na niya ngayon. Magkayakap sa aming mga likuran. Bakit ka biglang kumakanta dyan? Ay oo nga pala. Yung batang babae, noong humihingi siya ng paumanhin sa akin, gusto pa niyang gupitan ako bilang kabayaran. Pero hindi ko siya hahayaang hawakan kahit isang hibla ng buhok ko. Napakapugi kaya ng buhok ko. Likuran mo? Tumingin ka sa likuran mo. Sa likuran? May nakasulat lang na 2 salita. Ang malakas. Walang hiya. Hoy, Umuwi ka na para magtrabaho. hindi ito ang bahay natin ah. Teritoryo ito ng mga barkada ko. Hindi na ako natatakot sa'yo. Saka, ako ang tatay mo. Dapat tinatawag mo akong daddy pag nakikita mo ako. Saan ka nakakita ng anak na nakikialam sa tatay niya? Uy, Miss, wag ka nang magalit. Uminom ka muna ng gatas para kumalma. Ikaw ba ang nagiya sa tatay ko na lumabas? Uy, misundes artanding lang iyan. Isang malaking pagkakamali. Mabait akong mamamayan, napakadisenteng tao ko. Iniisip ko nga na pagsabihan si Batang Master Xiao na bumalik na sa tamang landas, umuwi at magtrabaho. Matanda na siya pero nagbubulakbol pa rin. Grabe talaga, sobrang irresponsable. Batang Master Xiao, pumasok ka na sa trabaho. Sige na, pakiusap. Ayaw naming madamay sa gulo. ayoko. Gusto kong mag-billiard. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Magbilyard tayo. Pag nanalo ka, aalis ako at hindi na kita papakialaman. Pag ako nanalo, babalik ka sa trabaho at susunod ka na sa lahat ng sasabihin ko. Ano, pustahan ba? Sige ba, bakit naman hindi? Hindi lang basta pusta, kung sino ang matalo ay dapat tumupad sa usapan. Saka, iikot sa table habang tumatahol na parang aso. Hindi mo na babanggitin uli ang pakikialam sa akin. Sige. Baby ko, aasa uli ako sa iyo ngayong araw. Papatumba natin silang lahat. Ito ang tanging Q-stick ni Jiangcheng. Gawa sa loob ng gintong punong kahoy. Alam mo ba ang pakiramdam ng pakikipag-isa sa sarili mong gamit? Ngayon, papakitaan kita. Para magulat ka. Grabe. Batang Master Xiao, iyan ba ang sinasabing Long Wang Po lang? Sinasabing ang dulo nito ay mula sa kailaliman ng yelo sa South Pole, mula sa nakuhang sinaunang bakal na hinulma mula sa bulalakaw. Ang bawat tira nito ay tila may kakaibang kapangyarihan. Napakabangis. Huwag mong sabihin na nakita ko ng bata ha. Mauna ka na mag-break. Hindi na, ikaw muna. Sige. Ipapakita ko sa iyo ang galing ng Billiard Prince ng Jiangcheng. Magaling. Napakahusay mo, Batang Master Xiao. Oh, ano ang masasabi mo? Ituloy mo lang. Ano ba yan? Patay na. Wala nang tamang anggulo ang white ball para matamaan ang anumang target na bola. Harang na ang lahat ng tira. Paano na ititira ito? Aksidente lang iyon. Purong aksidente. Pero, wala na ngang paraan ng bolang ito. Ayon sa rules, dapat bigyan mo ako ng free ball. Kung susuko ka na ngayon, hahayaan na kita sa kalahati ng parusa. Hindi kailangan. Ano? Nagawa niya talaga iyon? Talagang nakakagulat ang nangyari kay Newton. Ang galing! Talagang ang galing! Kung nagawa ko ang ganoong klaseng tira, maipagmamalaki ko na iyon habang buhay. Kukunin ko ang record ng CCTV mula sa boss para pag-aralan ito ng mabuti. Tsamba lang yan. Siguradong tsamba lang ang lahat. Hindi ako naniniwala na swerte ka pa rin sa susunod. Grabe! Ginamit lang niya ang panimpla para ubusin ang bola. Tama na, uuwi na tayo. Hindi ito counted. Yung ginawa mong jump shot kanina ay tsamba lang din. Hindi ka ba kontento? Hindi. Ulitin natin.
Sa pagkakataong ito, ikaw ang unang titira. Sige. Ako ang unang titira. Nanay ko po, namamalikaya ba ako? Naubos ang bola gamit lang ang panimpla. Ito na ang tinatawag na hindi patas na laban. Paano pa makikipaglaban yan? Kahit na panimpla lang ang gamit niya, para na itong pumuputok na bomba sa galing. Ang ipinagmamalaki kong galing sa billiard, parang laro-laro lang pala kumpara sa kanya. Ay naku, pumasok sa bulsa ang puting bola. Nag-foul ka. Talo ka sa bolang ito. Sige, nanalo ka. Ayon sa ating usapan, aalis na ako at hindi na kita pakikialaman kailanman. Sus, subukan mo kasing lumaban sa akin? Xiao Muye. Pa, anong ginagawa niyo rito? Ha? Panalo ako sa laban na to. Pumasok ang puting bola, fouled siya. Ayon sa usapan, kailangan na niyang umalis. Hinding-hindi ako papasok sa trabahong yan. Kahit sino pa. Ang dumating, hindi magbabago ang isip ko. Talo ka. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Uy, ang talo dapat tumahol na parang tuta. Tama na. Anak, hindi marangal ang pagkapanalo mo. Pero, hindi mo rin siya napabalik sa trabaho. Kaya ang mission mo ay isa ring kabiguan. Pasok kayo. Sila ang mga galing sa pasilidad para sa mga bata. Dalhin na siya. Sandali matanda. Ibabalik niyo ba talaga siya doon? Kung ayaw mong pumasok sa kumpanya, wala siyang choice kundi bumalik sa pasilidad. Eh di, minalas siya. Basta ang trabahong yan, hinding-hindi ko nababalikan. Hindi ko lang alam kung kakayanin ng batang ito na mabuhay sa loob. Malamig at mamasa-masa roon. Panis ang kinakain araw-araw, kinakagat pa ng daga ang mga daliri sa paa at may mga nananakit pa. Anong sinasabi niyo? Sayang naman. Napakaata pa ng bata. Kapag bumalik siya, hindi natin alam kung gaano pa siya tatagal. Nabalitaan ko, noong nakaraang linggo, may inilabas silang bata na hindi sumunod. Puno siya ng pasa at sugat sa katawan. Mas ligtas matulog ng nakatayo at dilatang mata. Natutunan ko iyan sa pasilidad. Ate, ayos ka lang po ba? Hahanap po ako ng doktor. Wag na po. Bakit ka nandito? Ako? Sino ka ba? Huwag kang humarang sa trabaho namin. Sige na. Papasok na ako sa trabaho, okay na ba? Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Baliw na ito, dalhin na siya dali. Oy, Ano ba, sugurin nyo? aray. Huwag niyo naman tirahin ang mukha ko. Sino ka ba talagang walang hiya ka? Ako ang tatay niya. Papa, Tian-chan. Takbo. Takbo. Bilisan mo. Huwag mo na akong isipin. tama na. Buti naman at naging matalino kayong dalawa. Ang amo nyo sa araw na ito ay hindi napapatulan ng mga tulad nyo. Ang galing! Talagang napakahusay. Anak, iyong palabas ng isang ama ay inililigtas ang kanyang anak ay labis kong ikinatuwa habang nanonood. Anong sinasabi nyo? Magaling ang naging pagganap ninyong dalawa. Salamat sa pagod nyo. Pagdating sa inyong bayad, dodoblehin ko. Handang magsilbi para kay Chairman Xiao. Chairman Xiao. Pag-arte lang ito? May bayad pa? Nagkasabuatan ba kayo para paglaruan ako? Pandadaya ito. Pinagtulungan niyo ako, pati damdamin ko dinamay niyo. Idedemanda ko kayong lahat. Eh bakit mo ako sinubukang iligtas kanina? Mabuti kasi ang loob ko. Isa pa? Hay, iyong makita ang isang bata na inaapi ng dalawang matanda. Kahit sinong tao ay hindi iyon kayang tiisin, di ba? Tama? Hindi ba ako tama? Yumuko ka. Anong gagawin mo? Hoy! Pagkatapos kitang iligtas, sasaktan mo pa ako? Yuyuko ka o hindi? Ha? Yuyuko na. Yuyuko na. Ay, wag mo akong saktan. Masakit ba? Aray, sobrang sakit. Tumigil ka na. Huwag ka nang magpanggap. Tandaan mo bukas, pumasok ka sa kumpanya ng on time. Ikaw mismo ang nangako niyan. Sige. Matanda ka nga talaga. Ang lupit mo. Panalo ka na. Sige na. Sabi ko nga, papasok na ako, di ba? Anong tingin nyo? Sa suot kong itong battle gear,
Tiyak na ang buong Xiao Group ay magiging mas kagalang-galang dahil sa akin. Mukha kang bumbilyo na makulay. May alam ka ba sa fashion? Isa itong obra maestra. Suotin mo to. Pakiramdam ko pati ang mga toro sa Wall Street ay kailangang tumabi para sa akin. Maging ang Nasdaq Index ay sasabay sa indayog ko. Kung isusuot mo yan sa kumpanya, patatalunin kita sa ritmo ng hawak kong stick. Tinatawag itong personalidad. Ito ang tinatawag na attitude. Kahit na pumasok ako sa opisina, kailangang panindigan ng young master ang estilo ko. Ngayon din, bilis, magbihis ka. Ay nako, sa totoo lang, hindi naman masyadong mahalaga ang estilo. Xiaolan, Xiaoting, bilisan nyo at kunin nyo ang nakatago kong Amerikano na pinakamukhang mabait na tao diyan. Bilis, bilis, bilis! Oh, hindi ba ito ang aking napakabusi at napakahirap mahanap na pinsan? Anong hangin ang umihip na yon? Bakit ang sikat na tao ng Jiangcheng nightlife ay napadpad sa maliit nating opisina? Sino siya? Siya ang aking nakakainis na pinsan, na si Xiao Ming Xuan. Bata pa lang ay mahilig na siyang puntiryahin ako, huwag mo siyang pansinin. Siya na ba yung batang kinuha ni Tio para sa iyo? Ganito, wala akong dalang regalo ngayon, kaya eto na lang ang candy para sa iyo. Doon ka muna maglaro. Gusto mo bang masampal? Umalis ka na, wag kang istorbo sa trabaho namin. Ikaw, maliit na bata ka. Ikaw, Hay? Tara na, tara na. Huwag nating pansinin ang ingay ng aso. sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang maingay siya ang aso at ang maayos na aso hindi humaharang sa daan. Tumabi ka na? Nagmamadali pa ako? Nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ikaw, magtatrabaho? Mas maniniwala pa ang lahat na ang numero unong playboy ng Jiangcheng ay magtatrabaho kaysa maniwala na ako si Qin Shi Huang. Ikaw, Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kuya mo, ha? Uncle, Muye, na nakabalik ka na, para kay uncle, ay talagang nakakataba ng puso. Ganyan talaga ang kabataan. Pagkatapos magsaya, mabuting bagay ang magtinuna. Isasama kita para tingnan ang opisina mo. sige. Dahil nagbalik ako bilang panganay na anak ng pamilyang Xiao, ang simula ko rito ay dapat man lang bilang isang general manager, di ba? Dapat din na mayroon akong sariling opisina. Kahit man lang, ay mayroong 800 metrong lawak na bintana, pati na rin isang golf practice area. At sa mga assistant naman, magsimula tayo sa 10. Oh, nandito na tayo. Ikaw na ang magbukas ng pinto. Ayos ito. Muye, ang mga bata, dapat pa rin magsanay ng husto. Tingnan mo, dahil palagi kang nasa mga bar, ni hindi mo na yata kayang magbukas ng pinto. Paano namang mangyayari iyon? Tumabi ka. Ang batang ito, medyo malakas siya ha. Ito na ba ang pupwesto ko? Ang kumpanyang ito, wala nang bakanting puwesto. Saka, kailangan mo pa ng karanasan. Kaya, magsimula ka muna bilang isang assistant. Dad, nakabalik na si Xiao Muye. Paano na natin mamamana ang kumpanya? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko, pagtatrabahuhin ko muna siya bilang assistant ng 2 araw. At ikaw naman, pahirapan mo siya ng husto. Kapag hindi na niya kaya, paniguradong babalik siya sa pagiging tamad at mayamang spoiled brat niya. Ang kumpanyang ito, mapapasatin din balang araw. Assistant? Hoy, ako ang tagapagmana, ang bulok na lugar na ito. Hindi bagay sa marangal kong katayuan. Wala ka pang kakayahan sa ngayon, kaya dapat ka lang magsimula bilang assistant. Pero ang pwestong ito, Ang puwestong ito, ang itinuturing na swerteng lugar dito sa ating kumpanya. Tignan mo, maganda ang tanawin, malayo sa gulo ng mga katrabaho. Ang importante ay ang lugar na ito ay kritikal na pwesto para sa mga nagbibitiw. Isa itong pagsubok para sa iyo, Muye. Magbibitiw? Kritikal na pupwesto? Tamang-tama, bagay ito. bagay? Hindi pala bagay. Hinding-hindi ito bagay. Kung ganoon, ilipat niyo siya ng pwesto. Sa kumpanya, mayroon tayong sinusunod na mga patakaran. Saka, bago pa lang si Muye dito, hindi natin siya pwedeng bigyan ng espesyal na pagtrato, di ba?
Ilabas niyo na lang po ang cabinet na iyan. Ang cabinet na ito, masyadong mabigat, kailangan ng 4 o 5 tao para mabuhat ito, masyadong abala. Hindi na kailangan. Hala, Saan ko to itatapon? sa labas, sa labas. Sumunod ka sa akin. Ganito ba ang magtrabaho? Masyadong madali lang naman. Assistant Xiao, lahat ng dokumentong ito sa mesa, ipakopya mo ng 10 beses, gagamitin natin sa meeting mamayang hapon. Alam mo ba kung paano? Walang anumang bagay na hindi kaya ng katulad ko. Naku, ang buhok ko. Itong printer? Matagal na itong sira? Madalas mag-stuck ang papel at mag-spray ng ink? Hindi ba sinabi sa iyo ng taong nagpadala sa iyo rito? May gana silang pagtripan tayo. Ayos na. Wow! Ang galing mo, anak. Mula sa opisina hanggang sa printer. Mukhang talagang ginagawa nila ang lahat para hindi ako makapagtrabaho. Nagkataon, ayaw ko rin pumasok sa trabaho. Anak, bakit hindi ka na lang? Sumama sa akin pa uwi para ubusin ang pera natin. Ang kayamanan ng lolo mo ay hindi natin mauubos kahit sa loob ng 300 taon. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mahal kong magtrabaho, mahal kong magtrabaho, mahal kong magtrabaho. Hay naku, Xiao Muye, inutusan kitang mag-anunsyo na may meeting sa 3:00 ng hapon, bakit walang tao sa conference room? sabi ko sa 4:00 ang meeting at nag-okay ka naman. Hangal, ang ibig sabihin nito ay 3:00. At saka, bakit mo binura ang dokumento na inutos kong burahin? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Grabe, gusto mo bang pakinggan ang mga sinasabi mo? Ah, ikaw. Ikaw talaga ay kulang sa bait, hindi gumagana ang utak at parang bata kung mag-isip. Manahimik ka. Kahit ang ganitong kaliit na bagay, hindi mo pa magawa ng maayos, wala kang kwenta. Ang buhok ko, Subukan niyo pang balikan si Xiao Muye. Hindi lang buhok ang mawawala sa iyo sa susunod. maghanda kayong dalawa sa akin. Anak, bakit mo ba ako tinutulungan ng ganito? Nagkataon lang. Siguro ay, gusto mo talaga akong maging tatay, di ba? Pwede naman iyon. Dahil nakita ko kung paano mo ipinagtanggol ang iyong tatay ngayong araw, magiging mabuti ako sa iyo at pagbibigyan ko na ang hiling mo. Ano sa tingin mo? Pakiramdam mo ba ay napakaswerte mo? Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Ang pagkakataon na iyan ay sa'yo na lang magpakailanman. Anong sabi mo? Ang magkaroon ng katulad kong may mataas na panlasa at napakagwapong tatay ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao. Kapag inapi ka sa susunod, sabihin mo lang ang pangalan ko. Aalis na ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang gusto mo. O kaya, gusto mo bang gamitin ang apelidong Xiao? Magiging mabait na anak ko? Hintayin mo ako. Hindi mo ba kayang magkaroon ng kaunting pasensya sa iyong gwapo at napakakisig na tatay? Na handa ka pang tanggapin? Magtimpi ka naman. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Basta't si Muye ay nasa kumpanya na at maupo sa pwesto ng general manager, ibibigay ko na sa iyo ang kumpanya ng nanay mo. Sige. Iyon pala? Dahil doon, kaya ka nananatili sa tabi ko. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang naging seryoso ka na sa pagtatrabaho? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ako ay isang lalaking may mataas na pangarap. Kapag ako ay seryoso na, maging ako ay natatakot sa sarili ko. Kapag nagtrabaho na ako, para na akong halimaw sa galing. Kaya babalak mong wasakin ang computer sa bilis mo, tapos ay hindi ka napapasok? Bakit ang sama naman ng tingin mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ang pangarap ko ay ang umabot sa pinakamataas na posisyon ng kumpanya at maging sentro ng atensyon bilang isang general manager. Tumigil ka na riyan. Kahit pag gumawa ka ng PPT at sirain ang lahat ng CPU sa opisina, hindi mo pa rin mararating ang pinto ng general manager. Bakit ba minamaliit mo ako? Sinasabi ko sa'yo, may plano na ako para makuha ang proyekto ng kumpanya. Halika rito. President Lin,
Ang proyektong ito ay ibigay mo kay Ming Xuan at huwag kang mag-alala. Sige. Ito ba ang inampon ni Muye na bata? Balita ko, si Muye ay nagsiseryoso na sa trabaho. Ihatid mo ako roon at nang makita. Hindi po pwede. Ang tatay ko po ay nasa katabing silid pulungan at busy sa pakikipaglaban. Napakabilis niyang mag-keyboard at ayaw magpaabala. O walang pwedeng umistorbo sa kanya. Isang masipag na tao si President Xiao. Bakit ang anak niya ay ganito kadiseryoso sa buhay? Ngayon, para kay President Xiao ay parurusahan ko siya. Ang Muye na iyan, napaka-irresponsable talaga. Tara, puntahan natin. Nahuli rin kita. Ikaw na makulit na bata. Hey ikaw, masamang babae, ang mga kamay mo. Bakit ang gasgas yata? Mamayang gabi, aalagaan kita ng mabuti. Ikaw talaga, bakit may bigote ka pa? Alam ko na, masyado kayong nagkakatuwaan dito. Masyadong makulit. Walang hiyang anak. Anong ginagawa mo? Si Batang Ginoong Xiao po ang nagpapunta sa amin. Aalis na po kami. Vice-Presidenteng Xiao, kahit na sakit sa ulo si Batang Master Xiao, pero kumpara sa ugali ninyong dalawa, parang siya pa ang mas matino kaysa sa inyo. Aksidente lang ito. Misunderstanding lang po. Kung ganoon, sa tingin ko, sa proyektong ito ay hindi na kailangang ibigay sa Xiao Mingxuan. Lin, President Lin. Papa. Tanga. Mukhang hindi sila ang naisahan mo dahil mukhang ang papa mo ang mas lalong nagalit sa iyo. Kayong dalawa ang may gawa nito. Xiao Muye, pati na rin ang batang ito. Pagbabayarin ko kayong dalawa. Gago. Uncle, paniguradong ayaw mo naman na ang nangyari sa Xiao Mingxuan tungkol sa pagkabastos niya sa sarili niyang ama ay kumalat sa buong kumpanya, hindi ba? Muye, Uncle, ay regaluhan ka ng isang Rolls Royce. Kalimutan na lang natin ang nangyaring ito. Ano, okay ba sa iyo? Hindi. Kung ganoon, ang Supreme Annual Card mula sa langit at lupa, Masyadong pangkaraniwan. bundok siyang na private villa. Ano sa tingin mo? Ang lugar na iyon ay napaka-pribado, tamang-tama para sa iyong mga party. Masyadong babaw. Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto mo? Walang pakinabang ang isang lalaking petiks lang kung hindi siya ang magiging presidente. Gusto ko ang proyekto ng kumpanya. Akala mo ba ang proyektong ito ay ganoon kadaling gawin? Sa katulad mong wala nang ginawa kundi magpakasaya sa luho, wala kang silbi. Dahil gusto mong patunayan ang iyong sarili, susuportahan ka ng uncle. Kaya ganito, ang E-City na proyektong Integrated Development Complex ay ibibigay ko sa iyo. Napakagandang proyekto niyan. Sige po, kapag nagtagumpay ako sa proyektong ito, gusto kong maging general manager ng kumpanya. Sige, pero kung hindi mo ito mapatatakbo ng maayos sa panahong iyon, bumalik ka na lang ng tahimik sa bahay. Ayos. Ipakikita ko sa inyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na henyo sa negosyo. Tara na, Tiantian. Papa, talaga bang ibinigay mo ang proyekto sa kanya? Hindi ba't para mo na rin siyang binigyan ng pagkakataon para makabawi? Ang proyektong iyon ay isang malaking bitag para kay Xiao Muye na ang alam lang ay magliwaliw sa karangyaan. Ano ba ang magagawa niya? Samantala, ang batang babae na si Tiantian, tila hindi siya ordinaryo. Ikaw, imbestigahan mo ang kaniyang pagkatao. Bakit napakaraming problema sa proyektong ito? Halatang pinapahirapan lang ako nito. Bakit nagsimula ka ng humawak ng mga proyekto ng kumpanya? Meron ka bang balak na masama? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Naisipan ko lang magbagong buhay, bawal ba? Mahalaga ang muling pagbabalik loob. Naiintindihan mo ba yon? Bata, dahil matalino ka naman, ang maliit na proyektong katulad nito ay tiyak na madaling-madali lang para sa iyo, di ba?
Hindi ako marunong magbasa. Tama na. Sabihin mo na lang kung ayaw mo akong tulungan. Hindi ka ba marunong magbasa? Napakatalino mo, kaya paanong hindi ka marunong magbasa? Hindi ba itinuro iyon sa pasilidad para sa mga bata? Hindi kita matutulungan. Ayos lang. Ang ganito kaliit na proyekto para sa akin ay napakadali lang. Huwag kang mag-alala. Saka, gusto mo bang matutong sumulat? Maaari kitang turuan. Talaga po? Oo. Halika rito. Ito ang pangalan mo. Tian Tian. Tian. Ito ang unang beses na naisulat ko ang sarili kong pangalan. O siya, pumunta ka muna doon para mag-ensayo. Magsisimula na ang tatay mo sa malaking proyekto. Hello, Old Jiang. Uncle Jiang, ako po ito, si Xiao Ye. May proyekto ako sa silangang bahagi ng lungsod. Ate Shu. Kapag tulog ka na, mukha ka talagang bata. Tagumpay. Bagaman medyo kulang pa sa ayos, pero siguradong sapat na ito para pahirapan ng mga tuso na iyon. Halika, pupunta tayo sa kumpanya. Ipakita natin sa kanila na ginising nila ang isang natutulog na wolf ng Wall Street. Akala ko ay hindi mo na matatapos ang proyekto at nag-iempake ka na para umuwi. Maghintay kayo at gugulatin ko kayong lahat. Anong nangyayari? Mayroong virus. Sa tingin ko, hindi ito virus, sadyang hindi lang talaga ito ginawa ni Young Master, di ba? Kung hindi mo naman kayang gawin ang trabaho, huwag mong gawing laro ang kumpanya. Huwag kang magpanik, bigyan mo ako ng 10 minuto. May backup sa bahay, kukunin ko muna. Pigilan mo muna sila. Sige. Ang oras ng Board of Directors ay napakahalaga. Kaya kung hindi mo kaya, huwag ka nang magpanggap. Kahit pa madala mo yan dito, isang walang alam na gaya mo, anong magandang plano naman ang magagawa mo? Bakit ba kayo nagmamadali? Sinabi ko na, ang anak ko, sa loob ng 10 minuto, ay ihahatid na ang UDISC dito. Ang plano ko ay siguradong sulit hintayin ng 10 minuto. Tabi. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Tinutulungan mo si Xiao Muye, pero ano naman ang maibibigay niya sa iyo? Umalis ka. Basta huwag mong ibibigay ang UDISC kay Xiao Muye. Pagkatapos ng meeting, ang isang kopya na ito ng Share Transfer Agreement ay magiging sa iyo na. Ibang ka ba? Kumpanya ito ng mama mo? Ang alok ko na ito, ano sa tingin mo? Sige, pumapayag ako. 10 minuto na ang nakalipas. Nasaan na ang plano mo? Mukhang niloko na naman tayo ng walang kwentang si Batang Master Xiao. Bakit ba nagmamadali kayo? Hindi dapat minamadali ang mga bagay? Paano kung traffic pala? Sana ay gabayan ako ng langit. Kailangang makarating ang bata dito. Ang reputasyon ko ay nakasalalay na sa iyo. Tapos na ang 10 minuto, wala kaming oras para makipaglaro sa'yo dito. Totoo yan. Ikaw, Batang Master Xiao. Mahirap ka talagang pagkatiwalaan. Ang isang tamad ay tamad talaga. Haay, madaling magbago ang lahat, pero hindi ang ugali. Talagang wala na siyang pag-asa, kahit ano pang gawin sa kanya. Para sa akin, dapat na nating ibigay ang proyekto sa taong may kakayahan para hindi maabala ang negosyo. Anong alam nyo? Kapag nadala na ng bata ang USB drive dito,
Ako mismo ang magpapahiya sa inyo. Kailan ba talaga ilalabas ang plano ni Batang Master Xiao? Hindi kami. Maaaring maghintay ng ganito katagal. Nakagawa na ako ng plano. Anong silbi niyan? Nasaan ang file? Wala kaming makitang kahit ano. Maging ang ulat ng plano ay puno ng butas, ginagawa mo lang biro ang trabaho. Sinong maglalakas loob na ibigay sa iyo ang proyekto? Puro lang ito kwentong barbero, nagsasayang lang tayo ng oras. Alis na tayo. Sandali, maghintay muna kayo. Hindi pa dumarating ang bata. Ang bata? Xiao? Muye, po, huwag ka nang maghintay. Anong ibig niyo pong sabihin? Kanina po kasi, nakasalubong ko sa labas si Tian. Nasaan na po siya? Siya ay wala na. Wala na? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Xiao Muye, ilang taon ka na ba? Nakipaglaro lang sa'yo ng ilang araw ng pamilya-pamilyahan ng batang iyon at naniwala ka naman agad. Hindi ba natural lang na gusto niyang umalis? Ayaw lang niyang manatili rito at mapahiya kasama ka. Hindi mangyayari iyon. Hindi siya aalis. Ano bang ginawa niyo sa kanya? Simple lang naman. Binigyan ko lang siya ng kasunduan sa paglipat ng kumpanya ng kaniyang nanay. Ano? Haha, kapag pera na ang pinag-uusapan, isang batang babae lang siya. Paano niya naman tatalikuran ang kumpanya ng kaniyang ina para lang sa isang layas na katulad mo? Sabagay, hindi nga naman ako kasing halaga ng kumpanya ng nanay niya. Hindi tapos ang proyekto, kaya ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na. Hayaan mo na. Noong una pa man, ginawa ko ang proyektong ito para ibigay sa kaniya. Hindi naman kailangan ng isang boss na gaya ko ang basurang trabahong ito. Mula bata pa, wala ka nang ginawa kundi magdala ng gulo kay Xiao Group. Muye, po, dahil hindi mo natapos ang proyektong ito, pakisuyo namang umalis ka na sa kumpanya ayon sa ating kasunduan. Sayang lang ang oras dito. Aalis na ako. Heto ang yudis mo, saluhin mo. Nagbibiro ba kayo? Pa, hindi ba sabi niyo hindi na siya darating? Bakit ka kinakabahan? Ano naman kung nandito siya? Gusto kong makita kung anong klaseng magandang plano ang maipakikita niya. Bata, bakit ka bumalik? Buong gabi mong ginawa ang plano, tapos susuko ka lang ng basta-basta? Baliw ka ba? Limang minuto? Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Kung ang plano ko ay hindi magbibigay ng hanga sa inyong lahat, ako na si Xiao Muye, ay agad na aalis sa Xiao Group at mula ngayon ay hindi na muling tatapak sa Xiao Group kailanman. Tian, ang kumpanya ng nanay mo, hindi mo na ba kailangan? Kahit wala ka, kaya ko itong kunin. Ang pinakaproblema ng proyekto sa East City ay dahil sa mga lokal na residente at ang masyadong mataas na inaasahan sa proyekto. Pagdating sa usapin ng ari-arian, nakahanap na ako ng solusyon. Iyan ang aking panukala. Unang plano. Magaling? Napakagaling. Batang Master Xiao, nakakabilib ang naging pagbabago mo. Ang plano na ito, mula sa lalim, lawak, hanggang sa pagiging malikhain, ay higit pa sa aming inaasahan. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Ang paraan ng paglutas sa isyu ng ari-arian ay may tuturing na perpekto. Vice Presidenteng Xiao, mukhang ang pamilyang Xiao ay mayroon ng karapat-dapat na tagapagmana. Si Senyorito Muye, sa pagkakataong ito ay nagbigay sa ating lahat ng isang malaking sorpresa. Ang ulat na ito ay pag-aaralan naming mabuti at agad naming gagawin ang susunod na hakbang. Paano niya ito nagawa? Hi, si Muye nga ay malaki na ang ipinagbago. Dahil walang problema sa aking plano? Ang posisyon ko bilang General Manager? Kung ganoon, ayusin mo ang trabaho mo simula ngayon. Kung nahuli ka lang ng kahit isang segundo, ay tiyak na ako ay matatanggal na sa trabaho. Maganda ang naging performance mo. Siyempre naman, tingnan mo muna kung kaninong tatay ako. Akala ko hindi ka napupunta. Bakit naman ako hindi pupunta? Alam ko tinutulungan mo ako dahil gusto mong mabawi ang kumpanya ng mama mo. Gayong naibigay na sa iyo ni Xiao Hongshan ang kumpanya, bakit nandito ka pa rin? Ikaw ang tatay ko. Naniniwala ako sa iyo. Bata ka talaga.
Mahusay ang ginawa mo ngayon. Matanda, alam mo na ba kung gaano ako kagaling? Dati, ayoko lang talagang kumilos. Kapag nagseryoso ako kahit kaunti, napakadali lang para sa akin ng ganitong mga proyekto. Uy, isa na akong general manager ng kumpanya. Mukhang hindi ka talaga dapat pinupuri. Yumayabang ka na naman agad. Napatunayan mo na ang kakayahan mo. Kaya ibibigay ko na sa iyo, unti-unti, ang mga mahahalagang gawain sa kumpanya. Ano? Matanda? Hindi nga. Kakahinga ko lang ng maluwag kapag binigay mo ang responsibilidad. Ako naman ay... Aray. Pumapayag ka ba o hindi? Oo na. Pumapayag na ako sa iyo. Munting prinsesa, sobrang lakas naman ang pagkakahawak mo. Parang mababali na ang mga buto ko. Xiao Muye. Dumating din ang araw na may tatalo sa iyo. Talagang may katapat ang bawat isa. Sige na, bumalik ka na doon at maganda. Uuwi na ako. Tian-chan, ang paglipat ng mga shares sa kumpanya ng mama mo ay nasa huling bahagi na ng proseso at maibibigay na ito sa iyo agad. Sige po. Walang hiya. Nakakainis talaga. Akala ko ba ang batang iyon ay wala na? Bakit siya bumalik? Tumahimik ka. Ano namang mapapala mo sa pagsisigaw? Sa pagkakataong ito, naging kampante tayo. Hindi ko akalain na ang Xiao Hongyuan ay totoong ibibigay ang kapangyarihan sa walang kwentang iyon. Pa, kapag hinayaan nating ang batang iyon ang humawak ng pinakamahahalagang proyekto ng kumpanya, sa hinaharap, may pupwesto pa ba tayo rito? Naghahanap na ako mula sa Myanmar S District ng 2 kriminal, sina Xiao Muye at ang batang babaeng iyon. Young Master Xiao, mukhang sikat na sikat ka ngayon Aba, kaninong tauhan kayo? Gusto niyo ba akong hold upin? Hindi niyo ba kilala kung sino itong si Young Master? Ang bansag sa akin na pinakamagulong binata sa Jiangcheng, tingin niyo ba ay wala lang iyon? Kung matalino kayo, lumayas na kayo ngayon din. Huwag niyo akong abalahin sa pag-uwi para makasama ang anak ko. Ang dami mong daldal. May nagbayad sa amin para tapusin ka pati na ang batang iyon. Kakalabas lang naming 2 sa S-Zone. Tamang-tama kayo para ma-practice namin ang galing namin. Kayo lang 2. Na mukhang mga ewan. Sino ba tinatakot niyo? Gusto mo ba talagang parusahan kita? Heto ang sayo. Shit, totoo ba ito? Tian-chan, tulong. Mapapahamak ako. Tian-chan, sila iyon, napakabangis nila. Ang lalaki nitong 2 ito, kaya mo ba silang labanan? Kung hindi mo sila kaya, mas mabuti pang tumakas na tayong mag-ama. Sino ba kayo? Ang Demon Lord? Ang Demon Lord ng S-Zone na si Tian-chan. Diyos ko, siya nga. Anong ginagawa niya rito? Walang hiya, bakit hindi mo sinabing anak mo pala siya? Hindi naman kayo nagtanong, ah? Baldi, Scarface, bakit kayo nandito? Sister Tian-Tian, sandali. Isang malaking pagkakamali po ito. Hindi ko po alam na tao niyo pala siya. Opo, tama po. Napadaan lang kami. Talagang napadaan lang po kami. Aalis na po kami agad. Ngayon na po. Parang awa niyo na po. Maawa kayo sa amin. Ituring niyo na lang kaming parang hangin at hayaan kaming makaalis. Ang anak ko ay nasa S-District. Gaano ba talaga siya ka-impluensya doon? Sinong nagpadala sa inyo rito? Sasabihin ko na, ang nagpadala ay si Xiao Hongshan. Pinagbayad niya ang mga tao para palayain kami. Binigyan pa niya kami ng malaking halaga para tapusin ka at si Young Master Xiao. Anak ng... Napatulog mo siya sa isang pitik lang. Anak ko, ang lakas ng daliri mo, parang isang hydraulic press. Ilayo niyo na sila. Masusunod po. Ang batang iyan na si Xiao Muye, ngayon ay sigurado nang wala na siyang kawala, di ba? Naglakas loob siyang kalabanin ako. Nararapat lang sa kanya na magdusa. Hahaha. Ang order mo na, tapos na ang lahat, ay on time na idinating. Uncle, napakagaling mo talaga, Uncle. Para lang sa maliit na negosyong ito, pati sarili mong pamangkin, ay nakuha mo pang saktan. Hindi. Muye, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Mga tauhan, ihatid na si Lupon ng inspeksyon. Pagbabayad sa kriminal, pakikipagkunsyaba sa mga takas sa batas, kumpleto na ang mga ebidensya. Opo.
Anong ginagawa nyo? Anong gagawin niyo sa amin? Anong ginagawa nyo? Aray, Bitawan niyo ako. Tiantian, maraming salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Dahil naayos na ang lahat, panahon na para bawiin ko ang kumpanya ng nanay ko. Anak ko, kapag nabawi mo na ang kumpanya, ano ang balak mong gawin? Pagbabayarin ko ang mga may atraso sa akin. Uy, hindi ba ito si Tian-chan? Bakasyon ba sa Juvenile Detention Center ngayon? Asawa ko. Sa batang ligaw na iyan, ano pa bang dapat pag-usapan? Hindi ko alam kung anong naisip ng ate mo noon. Nagdala lang siya ng kahihiyan sa ating pamilyang Su. Paalisin mo na siya agad. Dinudumihan niya ang alpombra ng bahay natin. Ikaw, Anong ikaw? Ganyan na ganyan ang ginawa mo sa akin noon. Dahil ba nasaktan mo siya, pwede mo na rin akong saktan? ano ba talagang kailangan mo? Kukunin ko lang ang lahat ng para sa akin. Nananaginip ka. Amin ang kumpanya at hinding-hindi ito mapupunta sa iyo. Wala kang kahit isang kusing na share sa kumpanya. Walang kinalaman ang kumpanyang ito sa iyo. Sinong nagsabing wala? Imposible ito! Peke yan. Siguradong peke yan. Paano nakuha ng President Xiao ang Su Group? At pagkatapos ay ibinigay ito sa iyo? Naglakas loob ka talagang gumawa ng peking dokumento. Kilala mo ba kung sino si Pamilya Xiao? Namineke ka ng dokumento? Isusumbong kita sa mga pulis. Idilat niyo ng maigi ang mga mata niyo. Ang dokumento ko ay legal at maayos. Mayroon itong bisa sa batas. Totoo nga ang lahat ng ito. Paano? Paano itong nangyari? Ano naman kung totoo yan? Bata ka pa at wala pa sa hustong gulang? Hindi mo pa pwedeng manahin ang kumpanya. Bilang mga legal mong guardian, kami ang mamamahala ng kumpanya para sa iyo. Pagdating mo sa hustong gulang, hindi. Hindi pa nga tayo sigurado kung aabot ka pa doon. Hindi ko kayo guardian. Dahil may tatay pa ako. May tatay? Huwag mong sabihing, humanap ka lang ng kung sinong pulubi sa tabi ng daan para maging tatay mo. Hindi pulubi ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Xiao Moye. Hahaha. Sa loob ba ng kulungan ng mga kabataan ay napinsala ang utak mo? Ha? O baka naman dahil sa gutom kaya ka nag-iilusyon? Xiao Muye, siya ang nangungunang tagapagmana ng Jiangcheng. Sino ka sa akala mo? Galing ka lang sa kulungan at nangahas ka pang idawit ang batang Master Xiao? Nagawa mo pang sabihin na tatay mo si batang Master Xiao? Wala nang magulang na nagturo sa iyo? Kaya naman puro kasinungalingan na lang ang lumalabas sa bibig mo, di ba? Ano ka sa akala mo? Para pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Ang hampas na to ay dahil sa pagiging malupit nyo at pagiging walang utang na loob. Wala pa ngang isang taon mula nang mawala ang nanay ko, ay nagmadali na kayong nakawin sa kanya. Ang kumpanyang pinaghirapan niya ng mahabang panahon. Ang hampas na to ay dahil sa inyong kawalang puso at kasamaan, sa pananakit nyo, at sa pagpapakulong sa akin nung bata pa ako. Mas mabuti pang parusahan mo na lang ako ng tuluyan? Dahil kung hindi, isusumbong kita kay batang Master Xiao. Sasabihin ko sa kanyang nagpapanggap kang anak niya at gagawa siya ng paraan para tapusin ka. Tila may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Batang Master Xiao, bakit po kayo nandito? May manloloko po rito na nagsasabing anak niyo siya. Tatay. Ay salamat. Munting ninuno, tinawag mo rin akong tatay sa wakas. Paano itong nangyari? Batang Master Xiao, ikaw, paano mo nalaman ng... Ito ay... Anak ko, inalis ba nila ang saya sa'yo at sinaktan ka? Huwag kang magalala, si Papa ang bahala sa kanila. Batang Master Xiao, hindi po namin alam na si Tianshan ay tunay ninyong anak. Hindi po kami nag-iisip ng maayos. Masyado po kaming naging madaldal. Kasalanan po namin ang lahat. Naging bulag po kami sa katotohanan. Tianchan, nakikiusap ako? Kausapin mo si batang Master Xiao? Napatawarin kami. Huwag niyo po sana kayong pumatol sa amin. Wala talaga kayong hiya. May gana pa kayong pagmakaawain ng anak ko? Batang Master Xiao,
Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ni Batang Master Xiao. Mga hayop kayo. Ipakulong siya sa detention center. Alam niyo ba kung paano ang isang bata sa impyernong lugar na yon magagawang mabuhay? Batang Master Xiao, kami po, alam na po namin ang pagkakamali namin. Parang awa nyo na, isipin nyo po, nakamag-anak pa rin po namin si Tian Qian. At nagawa niyo pang magpanggap na pamilya? Si Tian Qian ay anak ko. At wala na siyang koneksyon sa inyo. Kapag dinala na sila sa Supervisory Council, huwag silang patatahimikin. Opo. Anak, samahan mo si Papa na umuwi para kumain. Ano sa tingin mo? Opo. Ngayong nakuha mo na ang kumpanya ng mama mo at ang makulit na si Muye ay nasa tamang landas na rin. Ang trabahong ipinangako mo sa akin ay masasabing higit pa sa inaasahan ang pagkagawa. Sabi ko sa'yo, napakadali lang yan. Tungkol sa kasunduan sa pag-ampon, maaari mo na itong bawiin anumang oras. Sige. Ikaw, ako. Umalis na? Umalis na nga talaga siya. Napakawalang puso naman ng batang ito. Pagkatapos akong gamitin, ay biglang tatakbo, ni hindi man lang nagpaalam. Kahit na parang tinuring na kitang tunay na anak. Munting bata, hindi ka umalis. Bakit ka umiiyak? Hindi kaya umiiyak ang batang amo na ito. Sobrang maalikabok lang talaga ang kwartong ito. Hindi ba dapat ay pumirma ka na ng kasunduan para sa paghihiwalay? Nakuha mo na ang kumpanya ng mama mo? At tuluyan ng malaya? Para mamuhay ng matiwasay? Ang dokumentong ito ba ang tinutukoy mo? Heto yon. Ayaw kong tignan. Siguradong iyan ang pahintulot para kanselahin ang pag-ampon ko sa'yo. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Kahit anong mangyari, huwag mo na itong isipin pa. Ako pa rin ang tatay mo sa ilalim ng batas at habang buhay akong magiging tatay mo. Gusto mo bang tignan muna kung ano talaga ito? Ito ang kumpanya ng mama mo? Ibibigay mo sa akin para pamahalaan? Ikaw muna ang mamahala para sa akin at ibalik mo na lang pagtanda ko. Anak ko, alam ko naman, iniisip mo pa rin ang papa mo, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ni Papa ang aking pambihira at kahanga-hangang talento sa negosyo para maging matagumpay ang kumpanyang ito, para maging Jiangcheng ito. Hindi. Maging numero 1 sa buong bansa, pati na sa buong mundo. Sige po. Papay, kapag hindi mo iyan nagawa, parurusahan kita ng husto. Haha, sige. Parusahan mo ako.